favorite scene mo? Yung favorite scene ko, actually dalawa. Um, may favorite scene ako with Alger na actually bandang ending na eh. Kasi yun yung pinaka-romantic naming eksena. Tapos yun din yata yung kissing scene namin. Um, well, mapapanood nyo naman din mamaya, na parang yun yung part na hinahabol niya na ako. So, yun yung paborito kong eksena with Alger. Tapos may paborito din akong eksena with Gwen. The one you slap her. Hindi, yun yung opening scene namin ni Gwen. Pero yung paborito kong eksena kasama ni Gwen, yung may part kasi na bumait na ako. Hindi ko na kayang manampal o manigaw. Tapos hindi ko magawa na maayos yung trabaho ko. Sobrang galing ni Gwen doon, nakakatawa siya. Parang iritang-irita siya sa akin kasi hindi ko nagagawa na maayos yung trabaho. How is it working with Alger? Internet na hato. It's nice kasi parang kasi feeling ko pag kasama ko kasi si Alger, parang feeling ko kasabay ko siya mag-grow, kasabay ko siyang mag-learn. Magka-age kayo eh. Oo, magka-age kami at saka halos same time din kami pumasok ng showbiz. So, every time na nakakatrabaho ko siya, parang may napapakita siyang bago kasi parang nakikita ko yung mga improvements niya at saka feeling ko nakikita niya naman din yung mga improvements ko. So, ayun, maganda yung feeling na parang hindi They're ako... both growing. Oo, growing together at saka parang may discovery, may sense of discovery. Nung nagsama kayo ni Alger sa Machete, sabi ni Alger medyo naiilang pa siya sa'yo. Pero may influence ba sa Illumina? Pero ngayon ba, mas mas relax kayo? Ay, grabe. Mas close kayo? Oo, ibang klase na ngayon. Sobrang komportable na namin sa isa't isa. Sobrang iba na kami ngayon kumpara sa dati ng time ng Illumina. Sobrang komportable namin. Lagi kaming nagbibiruan. Tapos yung mga jokes kasi namin lagi. Kasi nga, mag-partner nga kami. So, lagi kaming tinutukso ng mga bossing din namin yung tumutukso sa amin. So, ganun yung mga jokes namin. Laging malambing. Komportable na talaga kami sa isa't isa. The last part of 2011 was quite traumatic for you, di ba? So, but maganda naman yung pasok ng 2012, di ba? You're in Contrabida Girl, you're in the road that's going to be shown in the stage. So, Yes. it augurs well for you. Siguro, ganun lang talaga, yung buhay, no? Parang may balance. Compensation. Oo, may compensation. May balance. Hindi laging pwedeng lahat. Hindi naman laging lahat pangit, hindi laging lahat maganda. Ganun, may balance lang. Tapos ayun, masaya ako sa 2012 ko kasi parang sa short amount of time, parang ang daming nangyari. Pupunta ko sa stage Oo, pupunta ako with sa... the road. Yeah, manonood ako nung premiere night namin dun sa States, sa LA line. Tapos yung parang exciting yung feeling na parang malalakaran ko yung carpet na siguro nalakaran na rin nila Brad Pitt. Di ba? Parang wala lang. Kinikilig ako pag naiisip ko siya. So, who would you like to thank yung mga taong nakatulong sa'yo during the trying times in your life? Nako, Family, syempre yung of course. syempre family ko. Yun yung pinakamalaking syempre sila yung pinaka-close sa akin. Tsaka sila yung laging present. Yung fans ko, amazing sila. Non-stop sila magpadala sa akin ng mga messages, letters, gifts. Lagi nila akong pinagluluto pa nila ako. Tapos, You spend some time with your dad, right? yeah, pumunta akong Thailand. Tapos nagbakasyon lang ako doon ng konti. And PLDT, hindi ka naman iniwan. They sent you also abroad. Yung Smart. Smart. Kasama ko yung Smart, pumunta kaming Las Vegas, tapos may kinoffer kaming event. Tapos talagang they made sure the whole time na I was having a good time. Pinapakain nila ako ng marami, ng puro masasarap. Tapos lagi So, very nilang check. supportive, Gusto nila happy ako lagi. And the Ramos family. Lagi silang tumatawag sa kwarto ko. Tapos yung GMA, thankful ako kasi pinayagan nila ako magbakasyon.
malaking bagay yun sa akin. Ang laking tulong nung... Was it painful for you to leave Beloved? Actually, pinag-usapan namin kanina to sa elevator kasi um, parang kalahating nakapanghinayang tapos kalahating hindi. Kasi alam ko naman kung bakit ko kailangan magbakasyon eh. At saka, nakatulong talaga sa akin yung bakasyon. And then on the other hand, pag napapanood ko sa TV, ang ganda lang talaga na project. Kaya, Panghinayang. oo, kaya nakikita ko kung gaano siya kaganda. Tapos napipicture ko minsan yung yung mga eksena, lalo na yung mga nagawa ko na eksena. Marami Pero, ka nang na-tape, di ba? oo, 1 month din ako nag-tape noon. So, siguro mga 3 weeks na yung naka, parang gano'n. Pero parang looking back, hindi ko naman din nire-regret kasi wala, kinailangan ko din yung bakasyon na yun eh. After ng bakasyon, ang unang mo nakasama si Aljur. So, may naitulong din ba si Aljur para mas maka-recover? Si Aljur, pag nasa set si Aljur tsaka si Direk Jay, they would make sure na okay ako lagi. Tapos, ayun nga, si Aljur lagi niya naman ako niloloko-loko, so pinapatawa niya naman ako lagi. They took good care of you. Hindi, pag nagtatrabaho ako, masaya. Looking back in hindsight, would you say that what happened to you is God's way of telling you na, oy, waking you up para to straighten your life? Oo, Tsaka- for sure talaga. Kasi, ang dami kong natutunan eh. Ang dami kong natutunan kung ano yung, importante, kung ano yung pinaprioritize dapat. Lalo na sa sa point na to sa buhay ko. Saka siguro God wants me to be in the right place with the right people. Siguro ganun. So, pagka hindi tama, nilalayo niya ako. Baka ganun. Would you say you've learned from your mistakes? Oo naman, kung hindi pa ako natuto, ewan ko na lang. Oo naman. Madami akong natutunan. Wala ka bang apprehension nga nun about the title before? Kasi ang dami nagsasabi, bakit kontrabida girl? Eh, ganito na nga yung nangyayari. Hindi. Kasi project yun eh. At saka, parang ayoko naman na magre-request ako na baguhin yung title dahil lang sa, alam mo yun, parang sisirain ko pa yung, yun talaga yung title eh. Yun yung pinili ng director eh. Tsaka baby niya yun eh. So, how is it working with all the contrabidas who were featured in the movie? Ay nako, honor. Ay, hindi ako sabihin Sobrang dyan, honor. managyan niya ako. Sinay Lodi. Sobrang honor kasi, ayun nga, sila nga yung kinikilalang pinakamagagaling na kontrabida sa buong Pilipinas, di ba? At saka throughout time, na masasabi mo, kung may isang kontrabida na talagang maaalala mo, as in through the years, hindi lang this year, pero decades before pa, talagang si Belia Flores yun. Oo, markado siya, kontrabidang Pinoy. Cherry Hill. Later, Tapos Kanino ka na-intimidate sa kanila? Siyempre, ang lalaki din ng sobrang big names din sila. Gladys. Hindi naman nila kinailangan suportahan eh. Pero ginawa pa rin nila. So, sobrang honor para sa akin. Eh, sila Sherry Hill, Gladys Reyes, Tony Fernandez. Kanino ka na-intimidate? Sorry? Kanino ka na-intimidate sa kanila? Wala naman. Kasi lahat sila mabait sa akin eh. Eh, doon sa gumanap na manager mo, na-intimidate ka ba? Sa tingin mo ba makakatulong yun para lumita ang pelikula? Sa tingin ko makakatulong yung manager ko sa pelikula. Feeling ko makakatulong siya sa pagbenta ng tickets kasi siguro may intimidate yung mga tao na kung hindi sila bumili ng ticket, lagot sila kay Lodi. So when are you going back to TV sa isang teleserye or regular series? May plan ba? Bumalik na ako sa Many Prizes last Saturday. Okay. Tuloy-tuloy na yun. Magsa-start ako ng taping for Spooky Nights. Tapos yung next teleserye ko,
alam ko na kung kailan namin iti-tape, alam ko na kung kailan siya i-ere, alam ko na lahat ng mga kasama ko, tsaka yung kwento. Hindi ko lang pwede i-divulge ngayon, pero naka-line up na. At saka alam ko na yung mga detalye. Hi po sa lahat ng nasa website po ngayon ng GMA. Gusto ko po kayong imbitahin na manood ng My Contrabida Girl. Malapit na po siyang mag-open in all cinemas around the Philippines. At saka gusto ko din mag-special mention, hi Cyberians and Rianatics. Thank you for always sticking by me. I love you.